Matapos ang pananakop ng tinaguriang heavenly pervert, hindi inabot ng isang araw bago tuluyang nabura sa mapa ang Shaolin. Ngunit sa halip na umalis, nanatili pa rin ang halimaw na iyon sa Shaolin at sinimulang pulbasin ang mga natitirang puwersa ng Shaolin sa Hunan. Habang umiinom ng alak, tila layunin niyang burahin lahat ng bakas ng Shaolin sa buong mundo. Nakaupo siya sa ibabaw ng mga bangkay habang iniisip kung bakit nahuli ang kanyang kasamang nakamaskara. Napansin niyang tila mas maraming may kakayahan sa mga itinuring niyang maliliit, at napaisip siya kung dapat sanay siya na mismo ang pumunta roon. Nang lingunin niya ang gilid, napabulalas siya sa pagkabigot pagkainip. Aniya, karaniwan umanong lumilitaw ang mga retiradong monghe ng Shaolin sa oras lamang ng krisis. Ngunit nakakagulat umano na ngayon pa lamang sila lumitaw, at sa kanyang palagay, lahat ng mga ito ay nakarating na sa Flame Realm. Umiti siya habang dinampot ang kanyang espada at sinabing makabubuti rin na narito sila, baka sakaling mapalipas nila ang kanyang pagkabagot. Sa di inaasahang sandali, isang matandang monghe ang sumugod sa kanya na may matinding lakas. Gayunpaman, madali itong naiwasan ng halimaw at sinabihan ang matanda na bagamat mabilis ito, lantad ang tagiliran nito. Ngunit nagulat siya nang mapigilan ang kanyang pag-counterattack. Hinawakan niya ang espada at napansin ang ginamit na teknik, ang Golden Body Protection, na kilala rin bilang Vajra Indestructible Body. Bahagyang kabado, kinumpirma ng matanda na ito nga ang teknik na iyon. Ipinaliwanag niyang ito ay isang Buddhist teknik na nagmumula sa enerhiya ng katwiran. Ipinagmalaki niyang hindi kailanman kayang basagin ng demonyong sining ng kalaban ang depensang iyon. Aminado naman ang halimaw na totoo ang sinabi, sapagkat nagsisimula ng hamina ang kanyang demonic energy. Ngunit iginiit niyang ang pagharang lamang ng atake ay walang saysay. Biglang sumulpat ang isa pang monghe at naghanda ng pag-atake gamit ang 100-step Divine Fist. Habang palapit ang atake, napaisip ang halimaw kung ito nga ba ang teknik na iyon, isang pag-atake mula sa malayo na tinatawid ang distansya gamit ang intensyon at enerhiya sa halip na pisikal na puwersa. Sa inis, nagtanong siya kung bakit tila sa kanya nakatuon ang lahat ng atensyon. Habang pinipigil niya ang isa, nasalag pa rin niya ang 100-step Divine Fist gamit lamang ang isang kamay. Hindi makapaniwala ang mga monghe na nasalo niya ang ataking pinalakas pa ng Vajra Indestructible Body. Nang magsimulang umikot ang enerhiya sa kanyang espada, tinanong niya kung bakit kailangang ipaliwanag pa ang sining ng pakikipaglaban, para sa kanya, sapat na ang taglay na puwersa upang maneg. Habang dumadagdag pa ang mga kalaban, napansin niyang sinusubukan ng mga monghe na gamitin ang intensyon upang tawirin ang distansya at makapagtamo ng matinding atake, na para rin umanong pagpapalakas ng enerhiya bago sumugod. Tinapos niya agad ang buhay ng dalawa gamit ang teknik na tinatawag niyang annihilation. Habang pinagmamasdan ang kanyang ginagawa, napaisip siya, ito ba talaga ang sining ng pakikipaglaban, basta na lang sumaksak at pumatay. Ngunit ikinumpara niya ito sa 100-step Divine Fist at inamin na kung 5 ulit niyang pinalakas ang kanyang atake, baka matapatan din ito. Nayanig ang mga monghe sa kanyang mga sinasabi, tila hindi ito sumusunod sa mga prinsipyo ng sining, ngunit sa isang banda, hindi rin siya mali. Ramdam nila ang bagzo ng enerhiya mula sa kanyang katawan at napaisip kung tao pa ba siya, o lumampas na sa pagiging tao at naging isang tunay na Demon Lord. Ganun kalakas ang huling atake, hati sa dalawa ang pangunahing gusali. Sa gitna ng pagkawasak, nalipol lahat ng mga monghe. Habang tinitingnan ang guho, iniisip niya kung dapat ba'y binawasan niya ang lakas ng kanyang atake, lalo't gusto pa naman niyang itira ang bulwaga na ayon sa kanyang panlasa. Pero ngayong nakaramdam na siya kung paano ang pakiramdam ng pagsira ng gusali, aniya'y mas magaling na siya sa susunod. Dumating ang kanyang kasamang nakamaskara at humingi ng paumanhin sa pagkaantala. Sinabi ng halimaw na sakto ang dating nito dahil katatapos lamang ng kanyang pagsasaya. Ipinakita ng kasamahan ang kanyang dalang regalo, isang pekeng bangkay na umano'y pag-aari ng susunod sanang abot ng Shaolin. Ayon sa kanya, pinatay niya ito kasama ang mga mungheng kanyang pinipilit buuin ang puwersang pangkontra. Pinuri siya ng halimaw at sinabing wala na silang kailangang gawin sa Hunan. Tinanong niya ang kalagayan sa Shani.
Sumagot ang nakamaskara at sinabing matapos ang seremonya ng pagdeploy ng tropa, Lamargo na sina First Demon at Demon Blade. Napangisi ang halimaw at tinanong kung naiinip na ba siya, sapagkat baka maunahan siya ng iba sa paggamit ng mga gantimpala. Tumawa naman ang isa at nagsabi ng malambot na katagang sila'y kilos lamang bilang kanyang mga galame. Ngunit aminado rin itong may kaunting kasakiman, dahil baka magkaroon din siya ng tsansa. Itinigil ng halimaw ang pag-uusap at sinabing tama na yon. Panahon na para silang bumalik. Ang Shaolin, na naging sentro ng Murim sa loob ng 1,000 taon, ay tuluyang nabura. Mabilis na nakarating ang balitang iyon sa pamilyang Tang sa Sichuan. Samantala, ang Righteous Alliance na nakaestasyon sa Zuon ay hindi man lang nakarespond, sapagkat sabay na ginanap ang seremonya ng Shaniwa family para sa kanilang tropa. Dahil dito, si Skinny Barbie ay kailangang humanap ng pinakamahusay na hakbang sa kasalukuyang sitwasyon. Matapos niyang matanggap ang balita tungkol sa pagkilos ng Hua family, ipinadala niya sina Okayang at Hakwon sa Mount Hua at Jiangnan upang kumbinsihin ang dalawang makapangyarihang sekta na harangin ang pag-usad ng Hua family. Bagamat pareho silang nasa panig ng katwiran, hindi magkasundo ang Mount Hua at Jiangnan. Subalit kapwa mga lider ng dalawang sekta ay nasa rurok ng Flame Realm. Kapag nagkaisa sila, malaki ang tsansa nilang mapigilan ang Hua family. Napag-alaman din na isa sa mga batang disipulo ng Mount Hua ay nakarating na rin sa Flame Realm, likas umano ang kanyang talento. Sa kabuuan, 5 na ang mga master sa Shani na nasa antas ng Flame Realm. Bagamat 2 lang ang master ng Hua family sa ngayon, hindi naman sila mga halimaw gaya ng Heavenly Pervert. Kung ang dalawang ito lamang ang kailangang harapin, walang dahilan para matalo ang panig ng katwiran. Habang ang natitirang puwersa ng Righteous Alliance ay maaaring lumipat patungong Hunan, iyon ay kung makakalimutan ng dalawang sekta ang kanilang alitan. Tahimik na nananalangin si Skinny Barbie na sana'y magtagumpay ang kanyang mga sugo sa kanilang misyon. Lumipat ang eksena sa Mount Hua sect. Doon, tumangging makipagtulungan ang lider ng sekta. Ayaw nitong makinig sa anumang paliwanag. Aniya, narinig na niya ang lahat, wala pa namang aktwal na pananakop ang mga puwersa ng Shani, kaya bakit kailangang kumilos na tila mga asong pinaghahampas ng pamalo? Alam ng sugo na hindi magiging madali ang kanyang misyon. Lalo na't tila galit na ang lider sa simpleng pagbanggit pa lamang sa pangalang Jeong. Sa isang pagtitipon noon, hinaras umano siya ng ilang iskolar mula sa Jeong, kaya't binugbog niya ang mga ito. Nang mabalitaan ito ng lider ng Jiangnan, agad itong gumanti laban sa Mount Hua. Mula noon palitan ng gantihan ang namagitan sa dalawang sekta, dahilan ng matinding hinanakit sa isa't isa. Ngunit tanong niya sa sarili, ito ba talaga ang tamang oras para magmatigas? Pati nga ang pinuno ng Namong family ay natalo na ng tinaguriang Heavenly Pervert, at kasalukuyan na itong patungo sa Shaolin. Noon ay sumabat ang babaeng disipulo ng lider, ang tinutukoy na kabataang nakarating na sa Flame Realm. Sinabi nito na nauunawaan niya ang mga pangamba ng sugo, ngunit naniniwala siyang hindi basta-basta matutamba ang Shaolin, isang institusyong higit 1,000 taon ang nananatiling matatag. Idinagdag pa niya na dapat din nilang isaalang-alang ang posibilidad na baka magapirin ang Heavenly Pervert. Mungkahi naman ng lalaki na mas makabubuti kung hintayin muna nila ang resulta ng labanan sa Shaolin bago kumilos. Ngunit sinita siya ng disipulo. Aniya, masyado raw itong kampante, gusto pa nitong kumilos matapos mawasak ang Shaolin. Ang lalaking tila walang pangalan ay nagsabi naman na kung sakaling manalo ang Heavenly Pervert, ibig sabihin lang ay mahina talaga ang Shaolin. Pero kung sakaling tumungo ang kalaban sa Mount Hua, tiyak na ibang usapan na yon. Ayon sa mayabang na disipulo, kung sanay ang Mount Hua ang sinalakay, baka nakita na sana ng lahat ang tunay na lakas ng kanilang sekta. Ipinagmalaki pa niyang isa siyang henyo na nakarating sa Flame Realm sa murang edad. Kung dati hinahangaan siya ng mga tao, ngayon ay isa na lang siyang hamak na langgam kumpara sa tinaguriang Chad, at hindi nakapanipani walang magkasing edad pa sila. Marami pa raw siyang kailangang pagdaanan bago maging tunay na mandirigma. Aminado naman ang pinunong babae. May panahon din daw na inakala niyang ang disipulong ito ay kayang tapatan ng pinuno ng Black Death Alliance.
Ngunit ngayon, wala raw siyang laban, baka mamatay pa ito sa isang iglap. Dagdag pa niya, kung talagang desperado ang mga taga-Jeong, dapat ay sila na ang dumating sa Mount Hua at lumuhad. Sa huli, tumindig ang lalaki. Aniya, sapat na raw ang nasabi niya. Pumunta siya roon bilang sugo ng Righteous Alliance, hindi bilang miyembro ng Mount Hua. Kung hindi siya mapipigilan ng pinuno sa kanyang pasya, wala rin itong kailangang gawin. Nagpasya siyang dumiretso sa Jong'an upang personal na humingi ng tulong. Galit na galit ang pinuno at sinabing lumalampas na sa linya ang lalaki at kailangan na nitong paluon. Ngunit bago pa siya makakilos, biglang may narinig silang kakaibang ingay sa labas. Tumakbo silang palabas at nagulat sa nakita. Isang sundalo ang nagsabi sa kanila na tila hamina na ang buong puwersa ng Righteous Faction. Isang arroganting lalaki, tinaguriang Joker, ang lumitaw at nagsabi na puro basura na lang daw ang Righteous Alliance. Imbes na mag-ensayo, umaasa na lang daw sila sa kapangyarihan ng kanilang mga posisyon. Nang mapansin niya ang mga bagong dumating, sinabi niyang iba ang enerhiya ng mga ito, kaya't tinanong niya kung sino sila. Ipinaliwanag ng mga bagong dating na sila ay mula sa Hua family, at iniutos ng kanilang pinuno na lipulin ang buong sekta. Lumipat ang tagpo sa Jiangnan sect. Isang matandang pinuno ang may hawak ng tasa ng tsaa habang sinasabi ng mensahero na sinalakay na ng Dark Lord of Destruction ang Shaolin, at nagmabulisa na rin ang Hua family. Ayon kay Hako, ang leader ng sekta, tama ang impormasyon, wala na silang panahon para maghintay. Tiyak na may mas malalim na dahilan ang sabayang pagkilos ng kalaban. Tinanong niya kung nakarating na rin ang balita sa Mount Hua. Sumagot ang mensahero na sabay silang pinadalhan ng Righteous Alliance, siya at si Okayang. Ayon kay Hako, batid na niya ang ugali ng leader ng Mount Hua. Hindi ito basta kikilos. Ngunit ngayong may balita na tungkol sa Shani, baka lumampas na sa kay-abangan ang sitwasyon. Sa biglang sigaw mula sa labas, nabulabog ang lahat. Nang sumilip sila, patay na ang mga disipulo sa paligid. Isa sa kanila ang nanlumo, wasak ang katawan ng kanyang mga kasamahan, parang nilamukos na papel. Ang kanyang masayahing senior, patay. Ang kanyang kababata na kasama pa niya sa ensayo kaninang umaga, wala na rin. Isang lalaking may gintong maskara ang lumapit. Tinawag siya ng ilan bilang, Golden Third Barbie. Tinanong niya ang sugatang disipling nanginginig sa takot. Ayaw raw niyang tapusin ang mga mahihinang walang laban, ngunit ngayon, iba ang usapan. Pinakawalan niya ang kanyang aura upang agad tapusin ang kalaban. Ngunit isang espada ang pumihil sa kanyang atake. Dumating ang leader ng Jiangnan sect, si Hakon. Sa kanyang paglitaw, tila nasabik si Golden Barbie. Matagal na raw niyang hinihintay ang pagkakataong ito. Muling umatake si Golden Barbie at isang napakalakas na hampas ng enerhiya ang pinalipad. Galit na galit si Hakon. Tanong niya, paano nagawa ng Golden Barbie ang ganitong karahasan sa kanyang mga disipulo? Agad namang nakilala ni Golden Barbie si Hakon. Alam niyang isa ito sa Righteous Alliance. Sa isip niya, mas mabilis pala ang tugon ng Alliance kaysa sa inaakala niya. Biglang sumulpat ang isa pang misteryosong figure. Ayon dito, hindi basta-basta ang lakas ng kalaban, tinanong niya si Hakon kung kakayanin niya itong mag-isa. Kung totoong papatamaan ng kalaban ang Jiangnan sect, dapat na silang maglunsad ng buong opens iba. Ngunit ngumisi lang si Golden Barbie. Aniya, sa antas na tulad niya, wala nang saysay ang bilang. Dapat lang silang manood at hayaang takasan ng mga langgam ang pagsalakay. Aniya, sapat na ang kanyang mga tauhan para habulin ang mga susubukang tumakas. Ibinigay niya ang lahat ng kredito sa pagbagsak ng sekta sa isang taong tinawag na batang pinuno ng Shanghi Hua demonic family. Tila ikinatuwa ito ng nakatatandang Golden Barbie. Lumapit ang isa sa mga mandirigma ng katwiran at tila magbibigay pa sana ng moral na kasabihan, ngunit hindi na ito tinapos. Sa halip, unti-unting kumalat ang madilim na enerhiya mula sa kanyang katawan. Sabi niya, malalaman na lamang ng kalaban kung ano talaga ang kanilang kakayahan. Maging si Golden Barbie ay nagulat sa biglang bugzo ng nakakatakot na aura. Parang pananghinaan sila ng loob. Unti-unting nagbago ang anyo ng mandirigmang ito.
Habang umaapoy ang kanyang lakas, sumigaw siya, balak niyang patayin ang dalawang Flame Realm Masters upang makamit ang higit pang karangalan. Sinabihan ng pinuno ang lahat na sabay-sabay na umatake dahil ayaw niyang nagsasayang ng oras. Ipinag-utos naman ng lider na si Hakwon ang magdala sa mga disipulo patungo sa bundok Hua bago pa sila maikutan ng kalaban. Narinig ito ng isa sa mga mandirigma at iginiit niyang mas mainam na sabay-sabay nilang suungin ang panganib. Inamin niya na akala niya'y nauunawaan na niya ang antas ng lakas ng pinuno ng 3 pamilyang demonyo sa apoy, ngunit hindi niya matansya ang tunay na pagkatao o lakas ng tinatawag na Barbie. Dahil nag-iisa lamang si Barbie, nangangahulugan itong inaatake rin ngayon ang bundok Hua ng iba pang mga pinuno. Kinumpirma ng lider ang kanyang hinala, sabay na inaatake ang dalawang lugar. Tayunin nitong hadlangan ang pagtakas ng alinman sa dalawang sekta kung sakaling bumagsak ang isa. Batid nilang hati ang puwersa ng bawat isa, kaya't dapat nilang palakasin ang depensa sa bundok Hua at isa-isang pabagsakin ang mga ito. Habang papalapit si Barbie at naglunsad ng pag-atake, madaling napigilan ito ng pinuno. Ngunit ang ikalawang atake ay nagdulot ng isang matinding pagsabog ng enerhiya. Sa seryosong tinig, iniutos ng lider na sundin ang kanyang utos. Subalit ang arroganteng kalaban ay nagsabing kahit dalawa pa silang lumaban ay hindi pa rin ito sapat upang talunin siya. Pinuna niyang dapat ay alam na ng kalaban ang antas ng kanyang lakas matapos ang unang pag-atake. Nahaharap ngayon sa matinding suliranin ang lider, sapagkat mas matindi ang enerhiya ng demonyo kaysa sa kanyang sariling lakas. Habang hawak ang espada, napagtanto niyang matagal na mula noong huli niyang naramdaman ang panganib ng kamatayan. Ngunit kailangan niyang pigilan ang kalaban upang makaligtas ang kanyang mga disipulo. Pinakawalan niya ang kanyang lakas at mariing sinabi na kailangang pagbayaran ng kalaban ang pagmamaliit sa espada ni Jiang Nan. Sa kabilang banda, sumigaw ang kalaban na nais nitong maaliw sa laban. Hinahabol naman ng mga tinatawag na aso, ang mga kuneho, ang mga disipulo ni Jiang Nan. Isa sa mga kalaban ang nagsabing huwag hayaang makatakas ang mga ito. Inasahan ni Hako na mayroong mangyayaring pagtugis, ngunit agad itong nagsimula. Kaya't iniutos niya sa mga disipulo na patuloy na tumakbo at huwag nang lumingon. Bigla na lamang nagsalpukan ang dalawang dambuhalang enerhiya, na pumukaw ng atensyon ng lahat. Ang tanging magagawa ni Hako ay ang manalangin na kayanin ito ng kanyang guro. Samantala, sa bundok Jiang, patuloy na lumilipad si Snakey ngunit labis na siyang pagod. Dati siyang ahas kaya hindi sanay sa malalayong paglalakbay sa ere. Noon kasi, si Chad ang may bitbit sa kanya kaya hindi niya napansin kung gaano kalawak ang lugar. Sa isip niya, sana ay magising na si Chad mula sa kanyang mahimbing na tulog. Sa panig naman ni Yun Ian, nagising siya sa pag-aakalang saan siya naroroon. Napagtanto niyang tinamaan siya ng isang mahiwagang sumpa ng pinuno, at nagtataka kung ito ba ay nabura na. Tinanong niya si Snakey kung gaano nakatagal ang lumipas, ngunit laking gulat niya nang makita na nasa parehong lugar siya mula sa kanyang nakaraang buhay. Hindi siya makapaniwala na muling nangyayari ito. Isang tinig ang nakakuha ng kanyang pansin, na nagsabing simula pa noong unang panahon, ang mga teknik sa espada ay nakabatay sa isa sa 7 prinsipyo: bigat, bilis, ilusyon, pagkawasak, pagkalat, pagkakaisa, at talas. Ngunit ito'y landas ng mga ordinaryong mandirigma na hindi kayang tanggapin ang tunay na prinsipyo ng lakas. Dahil sa hindi nila kayang hawakan ang puwersang tumutulak, tumatakas sila sa prinsipyo ng lambot. Ngunit sa pagtanggap at pakikipaglaban sa puwersang iyon gamit ang matinding lakas, doon lamang mararating ang sukdulang prinsipyo ng tunay na lakas. Naisip ni Chad na ito'y eksena mula sa nakaraan. Tila isang panaginip, lalo't muli niyang nasal-ayan ang kanyang guro. Nagtaka siya kung hinahanap-hanap niya talaga ang mga panahong iyon. Ngunit bigla siyang natigilan nang tawagin siya ng kanyang guro at tanungin kung bakit para siyang magnanakaw na pinapanood siya habang nagsasanay. Tinakot siya nito na pupugutan siya ng ulo kung hindi siya makakasagot. Napalunok si Chad, at sa kanyang gulat, kinikilala siya ng kanyang guro at nakikipag-usap pa sa kanya. Hindi na niya alam kung siya ba ay bumalik talaga sa nakaraan o isa lamang itong alaala.
Sinubukan niyang magpakilala, ngunit bago pa man siya matapos, bigla siyang pinukpok ng kanyang guro ng isang matinding teknik sa espada na literal na hamati sa espasyo. Ngunit mas ikinagulat ng guro na nagawa ni Chad na makita sa pamamagitan ng teknik ang mismong diwa nito. Sandaling nakalimutan ni Chad na may kakaibang personalidad ang kanyang guro, at ang ginawa nitong pag-atake ay tila lalong nagpukaw sa kanyang competitive spirit. Iniisip ni Chad na baka lalo pang magka-interes ang guro kung lalabanan niya ito gamit ang espada. Ngunit siya'y napahamak dahil hindi niya makita ang puting espada ni si Snakey, kaya't batid niyang hindi pa rin tapos ang bisa ng sumpa. Samantala, natawa ang kanyang guro at sinabing nakuha na raw niyon ang landas ng kanyang espada. Ibig sabihin, nakita na nito ang kabuuan ng kanyang kakayahan. Balik sa labanan, hindi makapaniwala si Golden Barbie na tumatagal pa ang laban. Inamin niyang mas mahirap ito kaysa sa inaakala niya. Pinuri pa niya ang katunggali at sinabing hindi basta-basta naging leader ng SE ito. Ngunit iginiit niyang hindi nito maiiwasan ang tadhana, babagsak ang Jiangnan sa henerasyong ito. Hindi pumayag ang leader. Aniya, kahit pa lamang siya ang nakalalamang, hindi dapat basta-bastang sinasalita ang paglipol at pagputol ng lahi. Hindi raw basta nawawala ang isang sekta na parang alikabok. Kahit siya ay bumagsak, hindi ibig sabihin nito'y guguho ang buong sekta. Nagulat si Barbie nang pakawalan ng matanda ang sukdulang antas ng enerhiya. Sinabi ng leader na kahit isa na lamang sa kanyang mga disipulo ang matira, mananatili ang kanilang sekta. At handa siyang ibuwis ang buhay para pigilan ito. Tumawa si Barbie, na para bang siya ang bida sa kwento. Nagbago raw ang isip niya, iiwan niya ng buhay ang matanda, ngunit ipapakita niya rito kung paano niya papatayin isa-isa ang mga disipulo ng Jiangnan sa kanyang harapan. Nagpatuloy ang kanilang palitan ng mga atake. Nalamangan ang matanda, kaya't ginamit niya ang kanyang lihim na teknik upang makalayo, kasabay ng sunod-sunod na pag-atake gamit ang Nine Dragon Demonic Steel. Habang ginagawa niya ang lahat upang hadlangan ang kalaban, napagtanto niyang baka kayanin pa niya. Ngunit unti-unting bumigay ang kanyang katawan. Habang siya'y bumabagsak, inisip niyang marahil ay nakaligtas na ang mga disipulo ni Jong-un. Wala siyang pagsisisi, ni anumang salita na maiiwan para sa kanyang sekta, maliban sa panghihinayang para sa pinuno ng bundok Huon. May mga salitang hindi na niya naiparating, sapagkat noon pa man, sila ay kinikilalang dragon ng Shanggi at Phoenix, mga kinatawa ng kani-kanilang sekta noong panahon ng pagkakaibigan. Nagkatitagan daw sila ng hindi inaasahan, at sa unang pagkakakita pa lang ay agad na nahulog ang loob niya rito. Dahil gusto niyang mapabilib siya, nagsanay daw siya ng walang humpay hanggang sa susunod na pagtitipon. Inalam pa raw niya kung anong mga tindahan sa Shani ang gusto nito, at paulit-ulit niyang isinusulat ang mga liham ng pag-ibig para maipahayag ang kanyang nararamdaman. Ngunit sa sumunod na pagtitipon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Sinaktan daw ni babae ang lahat ng mga disipulo ng Jeongnan na tinatawag na Hak, pinutol ang mga braso at binti ng mga ito. Hindi pa raw natigil ang kanyang pagkabaliw at tinangka pa siyang salakayin, ngunit dahil sa pagod niya sa pakikipaglaban sa marami, madali na lang itong nahawakan. Nais sana niyang maunawaan ang dahilan ng biglaang pag-atake, ngunit pinilit siya ng kanyang mga kasamahan na gumanti para sa kanila. Narinig daw niya ang daing ng mga Marshall Brothers kaya hindi niya ito kayang balewalain. Dahil dito, pininsala rin niya ang mga disipulo ng Mount Hua. Sa huli, ang dating palakaibigang ugnayan ng dalawang sekta ay tuluyang nagkalamot. Sa bandang huli, nalaman niyang ang dahilan ng pagwawala ng babae ay dahil sa pang-aabuso ng kanyang mga Marshall Brothers sa kanya. Bukod sa pagkapahiya, nakaramdam daw siya ng matinding kahihiyan para sa kanyang sekta. Gusto sana niyang linawin ang hindi pagkakaunawaan, ngunit masyado ng malalim ang sugat sa pagitan ng mga sekta. Nang itinalaga siya bilang susunod na pinuno ng sekta, pinangarap niyang baguhin ang kasalukuyang kalakaran sa Jiangnan. Higit pa sa paghasa ng kanilang martial arts, nais niyang ituro sa kanila ang kahalagahan ng paggalang at kagandahang asal, upang sana'y tingnan na sila ng Mount Hua sa ibang paraan. Sa pagkakataong iyon, umaasa siyang maaari na siyang humarap muli sa kanya. Lumipas ang mga dekada mula nang magpasya siya, at ngayong papalabo na ang kanyang paningin,
sinabi niyang sana'y humingi na siya ng tawad noon pa man, kahit pa kapalit nito ang reputasyon at katayuan ng kanyang sekta. Habang papatayin na siya ng kalaban, nagulat ito nang biglang dumating ang isang pag-atake ng Plum Blossoms na nakasakit sa kanya. Gulat na gulat siya kung paanong naroon ang babae, gayong alam niyang dalawang Fire Realm Master ang ipinadala roon. Siya pala si Ocon. Kahit may edad na ito, hindi pa rin matatawaran ang kanyang kakayahan. Napamulagat ang matanda sa kanyang presensya, habang ang kalaban ay napakunot-nuot tinanong kung paano siya naroon gayong ipinadala na raw ang mga tauhan sa Mount Hua. Sa halip na sagutin, ipinahayag ni Ocon ang kanyang galit at sinabing matagal na niyang gustong makausap ang matanda. Tinanong pa niya kung wala bang manners na itinuro ang mga magulang ng kalaban, kaya't napagdesisyonan niyang turuan ito ng leksyon sa pamamagitan ng lakas. Sa isang flashback, ipinakita kung paanong sinalakay ng dalawang dandy ang Mount Hua sect. Pinuna niya na wala pa silang ilang taon sa Shani ngunit nagtatangkang na silang wasakin ang mga pangunahing sekta. Tinawag pa niyang mga basurang nabigyan ng kumpiyansa ng kanilang pinunong pervert. Tinanong pa niya kung gusto ba nilang makipagdigma sa buong mundo ng matuwid na martial arts. Isang kalaban ang nagsabing nagsimula na ang digmaan at nahuhuli na sila sa balita, pinuksa na raw ng kanilang pinuno ang Shaolin. Taking gulat niyan dahil papunta siya sa Shani. Ngunit higit pa raw sa balita, ang Shaolin ang pundasyon ng martial arts sa kasaysayan. Huli na raw para sa mga tauhang ipinadala dahil tapos na ang lahat. Sinabi pa nila na darating na ang kanilang pinuno, kaya mas mainam na tumabi na lang sila. Nabigla siya nang marinig niyang posibleng matapos na rin ang Zhongnan bago pa ang Mount Hua. Isa pa sa mga revelasyon ay ang katotohanang babae pala si Golden Barbie, na siyang personal na bantay ng kanilang pinuno, at napakalayo ng kanyang martial arts sa kahit kaninong makakatapat. Hindi na napigilan niyan ang kanyang galit. Kinagat niya ang kanyang labi at inamin na wala na siyang karapatang magmatigas pa. Kailangan niyang lisanin ang lugar. Isang kalaban ang sumubok hamarang ngunit agad itong pinigilan ni Green Hair. Sinabi nitong hindi dapat questionin ang desisyon ng kanilang leader. Humingi ng tawad siyan sa kanyang kasama at sinabing siya na ang baalang tumapos sa laban. Sinabi niyang na nauunawaan niya ang dahilan ng desisyon niyan. Galit na galit man siya, sinabi niyang umaasa siya rito. Habang nagsimula ang matinding labanan, agad tumakbo siyan patungo sa Jiangnan. Sa kasalukuyan, ipinaliwanag niya ang nangyari at sinabing marami pa siyang gustong sabihin sa matanda. Kaya't mas mabuting tumahimik na lang ito at tanggapin ang nararapat na parusa. Tinanong pa niya siyan kung iyon ba ay ang Violet Mist Divine Technique na nakikita sa kanyang mukha. Tinukoy niya kung siya nga ba ang pinuno ng Mount Hua. Tinulig sa pa ni Ocon ang kalaban at sinabing kung ang pagiging babae ng isang pinuno ng sekta ang problema nito, mukhang may issue talaga ang utak nito. Nagalit ang kalaban sa pagsasalita ni Ocon, ngunit sinagot siya nito ng masakit, ang tunay na kawalang galang ay ang itsura ng kanyang mukha na hindi niya kayang ipakita ng buong loob. Dumating ang isang kabayo at tinanong si Third kung ayos lang siya. Gulat siyang nakita ito, ngunit hindi siya binigyan niya ng pagkakataong huminga. Ginamit nito ang 24 na Plum Blossom Sword Technique at sunod-sunod ang kanyang pag-atake. Tumakbo si Third upang salubungin ito habang iniisip kung may ipinadala bang tulong ang Mount Hua sect. Ngunit sa pagbagsak ng malawak na pag-atake, wala na siyang nagawa kundi harapin ito. Tinanong daw siya ng matandang lalaki kung balak ba rin siyang patayin. Ngunit mariing sagot ni Ocon, tumahimik na lang ito. Aniya, kung hindi nito kayang tiisin ang kanyang tunay na chi sa ganitong edad, mas mabuting huwag na lang itong mag-eskandalo, lalo't hindi man lang siya nasaktan nito. Bagamat na-block ni Barbie ang atake, napamura ito't sinabing kapal ng mukha nitong umatake sa kanya. Tinawag siya ni Ocon na tila siya raw ay ang batang master ng pamilya W. Bago siya dumating roon, nakausap daw niya ang ilang kasamahan nito na papunta sa Mount Hua. Sabi ng mga iyon, ang karangalan ng paglipol sa Mount Hua at Jiangnan ay dapat mapunta sa batang master. Dagdag pa niya, wala na raw rason para ang personal guard ng kanilang Panginoon ay lumayo pa ng ganito, maliban na lang kung may mas malalim na dahilan, sabay tanong kung sila ba ay magkasintahan. Nagulat ang lalaki sa sinabi ni Ocon, at galit na sinabing hindi niya na raw dapat ulitin ang ganoong kabaliwan.
Ngunit ngumisi si Ocon at sinabing ang tunay na kabaliwan ay ang pagtatangka nitong itago ang kanyang pagkatao, na kahit bahagyang tinusok lang siya, alam na ng lahat na siya ang anak ng kanilang Panginoon. Aniya, kung mapatay niya ito ngayon, ang mismong ama nito ang sisingilan, at mas lalong magiging masaya siya sa magiging gulo. Sumigaw si Third kung paano siya nagkaroon ng mukhang katwirang sabihing siya ang tumatayong matuwid. Pero aniya, wala siyang karapatang tawagin silang duwag, lalo't hati-hati rin ang puwersang ipinadala nila. Idinagdag pa ni Ocon na lahat ng sinabi nila ay nagsiwalat lang ng kahinaan nila. Kaya't hindi raw sila dapat magpakabanal sa prinsipyo, lalo't sila naman ang unang umatake. Nap-icon si Third at umatake, ngunit may matinding espada na hamarang sa kanyang galaw at agad siyang sinalubong ng kontra-atake. Tinawag ni Ocon ang matanda at tinanong kung bakit ito nakikialam, gayong hindi pa ito lubusang nakaka-recover. Umiti ang matanda at nagpasalamat dahil binigyan siya ng oras. Kahit daw hindi na siya bata, hindi raw siya kailanman magiging pabigat sa isang babae. Pag-ibig daw ay laging bata. Tumakbo si Ocon patungo sa batang master, sabay sabing kung mas bata lang ang matanda, malamang ay binugbog na niya ito. Ngayon ay nalagay sa alanganin si Third. Kung wala ang Plum Blossom Goddess, madali sana nitong mapapatay ang matanda. Pero mag-isa lang, hinding-hindi kakayanin ng batang master ang mga atake niyan. Nagpakawala si Ocon ng atake na nablock ni Third, ngunit nasugatan siya at napilitang umatras upang makalayo. Napuno na ito ng galit at sinabi ni Ocon na tama lang ang ginawa niyang pagpiling targetan ang batang master. Ayon sa kanya, kung tatagal pa ang laban, lalo silang mapapahamak. Kaya't sinabi niya sa batang master na kailangan na nilang umatras. Nagulat ito, dahil sa palagay niya'y kaya pa nila. Ngunit ipinaalala ni Third na mas mahalaga ang kanilang pangunahing misyon. Kaya't tinanggap nito ang pagkatalo, ngunit nagbabala na kapag dumating ang kanilang Panginoon, magsisisi sila kung bakit hindi pa sila namatay sa kanyang mga kamay. Nais na raw sanang pugutan ni Ocon ang batang master, ngunit pinigilan siya ng matanda. Tinanong niya kung bakit niya ito pinipigilan. Sagot ng matanda, ang batang iyon ang kahinaan ng kanilang panig. Kapag pinatay siya ni Ocon, tiyak na magwawala ang kanilang Panginoon at lalaban ito hanggang kamatayan. Kung sabay silang umatake, maaari sanang nalabanan nila ito. Ngunit dahil sa sugat niya sa binti, hadlang ito sa kanilang kilos. Pinakalma siya ng matanda at sinabing makakabawi rin siya gamit ang malawak niyang internal circulation. Napabuntong hininga si Ocon, sabay sabing puro yabang lang daw ang sinasabi nito. Binuhat niya ang matanda at tinanong kung makakalakad pa ba ito. Dagdag pa niya, ang tinatawag na dragon ng Shani ay tila nalipasan na ng panahon. Umiti ang matanda at sinabing hindi na raw niya kailangang ungkatin pa ang nakaraan, ngunit nagpasalamat ito at humingi ng paumanhin. Tugon naman ni Ocon, hindi raw iyon talaga para kay Zon, kundi para sa katwiran ng kanilang sekta. Pagkatapos nito, tinanong ng matanda kung ano talaga ang nangyari noong araw ng friendly match. Nais niya raw sanang humingi ng tawad, kahit bago siya bawian ng buhay. Tumawa si Ocon at sinabing naaalala pa niya ang lahat, at gusto pa niyang baliin muli ang mga binti ng mga ito. Gulat ang matanda at tinanong kung ano bang ginawa ng kanyang mga disipulo sa kanya. Sagot ni Ocon, simple lang daw ngunit napakahiya, binasa raw ng malalakas ang sulat ng pag-ibig na isinulat niya para sa matanda, at walang awang tinukso siya. Napakamot ng ulo ang matanda at sinabing, totoo, nakakahiya ngayon. Tapos bigla niyang naalala, isang buong gabi rin siyang nagsulat ng liham para kay Ocon noon. Ngunit hindi na siya pinansin nito, bagkus ay binuhat siya at sinabing gagamit na siya ng lightness technique. Habang lumilipad silang dalawa, narinig na lamang ng matanda ang sarili niyang nagtatanong tungkol sa liham. Ngunit hindi na ito sinagot.